Mahal magkakotse. Madalas natin marinig yan sa mga car owners, pero gaano ba kamahal ang mahal? Well, sa nakaraang 3 taon, nilista natin ang lahat ng gastos sa Honda City natin. At today, ipapakita natin kung magkano na ba ang inabot ito. Good day! This is Chan of Chan Limited Life at today, i-reveal natin ang naging gastos sa kotse sa nakaraang 3 taon. Para ito sa mga existing car owners at mga nagbabalak palang kumuha ng auto. Hopefully, bukod sa makapag-share ng info, ay makapagbigay din ng wisdom at guidance sa content na to. At ma-evaluate ng gusto at kaya ba talaga ng bulsa natin ang lahat ng gastos sa kotse. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Let's go! Nakaka-excite yung idea na you will purchase a brand new car, andyan yung you will watch YouTube reviews ng kotse, tas i-google mo magkano ba dapat ang salary para makapag-auto loan. Tas may makikita kang super tempting na offers tulad ng 0 down payment or low down payment promo sa Facebook. Sa totoo lang, nakakakilig talaga yan. Lalo na kung bias sa competition mo ay pasok naman sa sahod mo. Tas yung nakausap mo pang agent ay very optimistic and will do everything para ma-approve at marilisan ka ng unit. Hindi ako negative thinker, but before we continue watching this content, I will say na mahal talaga magkakotse at hindi ito para sa lahat. Hindi porket may enough ipon ka na pang down payment at pasok sa required salary ay okay na. In reality, madami pang gastos ang kotse. At yan nga ang isa-isahin natin today. For the past 3 years ay nilista ko lahat ng expenses ng Honda City at sa totoo lang, hindi ko in-expect na aabot ng ganito kalaki ang gastos. Of course, pwedeng iba-iba tayo na actual gastos for 3 years. Pwedeng mas malaki o mas maliit yung sayo. Depende yan sa sitwasyon, location at lifestyle natin. Pero, pwede mo pa rin gamitin comparison tong numbers na ipapakita ko. At kung nagpaplano ka namang kumuha ng kotse, sana ay makatulong yung makikita mo mamaya. So pag-decide, ipitutuloy mo pa ba? Sinadya kong ihuli ang car financing o monthly amortization dahil magkakaiba tayo dito. Depende kasi yan sa laki ng DP, promotion, discount, loan duration, interest rate at marami pang ibang factors. Kaya simulan muna natin sa pinakamalaking gastos sa kotse, ang fuel expenses. Wala naman na bago sa usual ruta ko for the past 3 years. Same pa rin na mostly Cavite, Muntinlupa na minsan ay merong ilang long drives. Pero yung fuel expenses ko na from 54,000 pesos sa year 1 ay nagsettle sa 75 to 76,000 pesos sa sumunod na 2 taon. Please note na noong 2021 nag-start tumaas ang presyo ng fuel sa Pilipinas. Yung dating below 50 pesos ay biglang sumipa ng 60 to 70 pesos kada litro hanggang sa yun na nga ang naging normal price ito. Dati, ang full tank ni Raven ay nasa 1.3 to 1.4 lamang. Ngayon, mahina na ang 2,000 pesos. Grabe! Also, sa start ng year 3, nagpalit ako ng aftermarket wheels na naka-affect din sa konsumo ng gas. Dahil dyan, I expect na for year 4 onwards ay nasa 6,300 pesos pa rin ang monthly fuel expenses ng Honda City. Toll and parking. Kung nasa NCR o kalapit na lugar ang bahay o work mo, most likely may madadaanan kang expressway. At hindi ito libre kaya need mo tong i-add sa monthly budget. Nasa 98,000 pesos din nga pala ang nagastos kong toll fees 3 taon o 2,700 pesos kada buwan. Bihira pa ako mag-skywing yan ha. Unfortunately, expect na tataas pa yan sa year 4 dahil sa ipinatupad na toll adjustment sa SLEX. Tas wag mo rin kalimutan ang parking fee. Medyo mababa lang yun sa akin dahil libre naman kami sa office. Pero, imagine kung nasa Makati o Taguig ang work mo. Good luck sa gastos. Optional car expenses. Merong mga car expenses na pwede naman hindi bilhin o ipagawa. Optional kumbaga. Kaso, madalas hindi natin mapigilang mag-add to cart o mag-PM send. Ilan nga dyan ang pag-repaint ng stock rims, deep dish mats, dashboard cover, center armrest at marami pang iba. Kay Raven,
Rota rims and other wheel-related accessories na umabot ng 34,500 pesos ang pinakamahal kong nabili. Followed by leather seat cover, ceramic tint, and leather sidings. Pero, lilipas din yan. Noticeable na halos wala akong budol for year 3 except yung wireless Apple CarPlay adapter na gamit ko naman. Pero ayon, inabot pa rin tayo ng 68,706 pesos sa first 3 years. Mas malaki pa sa PMS. Speaking of PMS, to make sure na on tip-top condition ang brand new car natin, we need to properly maintain it, either sa casa or outside. Para ma-maintain ang coverage ng car warranty, I highly encourage na sa casa tayo magpa-service o PMS habang nasa warranty period pa ito. Usually, mas mahal ang maintenance sa casa ng few thousand pesos kada visit. 57,512 pesos ang total PMS expense ng Honda City for the first 3 years o period na nasa warranty pa ito. That's 19,171 pesos per year o 9,585 pesos every 6-month PMS. For more detailed discussion ng PMS experience natin sa nakaraang 3 taon, pwede mo panoorin yung comprehensive PMS recap natin by clicking the video card sa top right corner ng screen. Before we continue, kung may tanong kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like and subscribe sa ating Chan Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para ma-notify ka sa mga updates. Comprehensive Car Insurance. Isa ang Comprehensive Car Insurance o Compre sa madalas na gastos na hindi nakukonsider ng new car owner. Iba ito sa TPL o Third Party Liability Insurance na required ng LTO para sa rehistro ng kotse. Comprehensive Car Insurance provides motorist protection in case may bodily injury, property damage, personal accident, theft at marami pang iba. Unfortunately, may kamahalan ito. Also, if you have an auto loan, banks typically require you to maintain comprehensive car insurance coverage habang nasa loan period pa ito. Anyway, sa katagalan, lumiliit naman ang insurance premium dahil sa depreciation o pagbaba ng value ng kotse. But still, naka 46,000 pesos pa rin tayo sa insurance. Essential car expenses. Yung kanina ay optional car expenses. Ngayon naman ay essential na gasto sa kotse o need nating bilhin o bayaran. Tulad ng car battery replacement, participation fee sa insurance claim, wiper blade replacement, LTO registration, early warning device at marami pang iba. Ang pinakamahal nga dyan ay yung Yokohama Advan Fleva tires na nabili natin ng 23,500 pesos. Usually, pinapalitan ng gulong every 2 to 3 years depende sa condition, mileage, tread and expiration date. Car cleaning expenses. Most Pinoy car owners ay mahilig sa malinis na kotse, kaya hindi nakakagulat na we spend money sa iba't ibang car cleaning solutions, towels at tools. Pero, ang biggest item natin dito ay ang ceramic coating na umabot sa 9,000 pesos. Tas the rest ay sa car wash expenses na. Few years ago, nasa 100 pesos lamang yan, ngayon, nasa 150 pesos na sa area ko. Minsan, 170 pesos pa nga. Grabe! Car financing. Lastly, ang pinakamalaki sa lahat, ang car financing. Kung makapansin nyo, ang laki ng amount sa year 1. Dahil ito sa initial cash out o down payment sa kotse. Tas makikita nyo rin na nasa 41k na lang ang binabayaran ko sa sumunod na mga taon. Ang explanation dito ay car plan. Na-bless tayo ng kumpanya ng mababang monthly amortization. Base nga sa computation ko ay halos 10,000 pesos na mas mababa ang monthly hulog ko kung ikukumpara sa bank auto loan computation. Malaking ginhawa sa part ko. Ito yung recap ng lahat na nagastos natin. 954,077 pesos for the first 3 years ng Honda City natin. Grabe! Konti na lang ay 1 milyon na. Lalo na siguro kung hindi car plan si Raven, mas mataas pa sana yan ng 345,000 pesos. Imagine, around 1.3 milyon na sana ang gastos ko sa city. Nakakalula, no? So kung nagbabala kang kumuha ng kotse,
hinahinay muna ha. Recompute mo ulit. Pwede kasing kaya mo ang DP, monthly amortization at fuel expenses, pero baka hindi mo na consider ang toll fee, insurance, PMS, gulong, battery, car wash at marami pang iba. Ayaw naman natin yung bumili tayo ng kotse, tas instead na convenience ay stressan na pala natin. Kaya pwede mo rin consider yung mas simple, mas maliit o mas murang modelo. Instead na SUV, baka mas afford mo ang sedan o hatchback, o kung di talaga kaya, check mo muna ang second-hand car market. O kaya naman, ipon pa ng konti, papasaan ba at mabibili mo rin ang dream car mo. Ayun lang. I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Chalimited Life, and follow my other social media accounts for more related content. Hanggang sa susunod mga ka-chanli. Drive safely. Ingat!